Ang unang bahagi po ng preparation, yung paghahanda sa ating iglesia, ay ang pagre-recruit ng implementation team. Itong implementation team ay ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang pinaka-core, the core of your team. Ito pong implementation team, initially, ay bubuuin ng 3 kaanib. Yung 3 kaanib na ito, maya-maya ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga katangian na dapat nating isaalang-alang. Ang pinaka-main duty ng implementation team ay i-implement itong ating mga plano dito sa ating mga session. Mayroong isang kasabihan na ang pagpaplano ang pinakamahalaga sa lahat. Pero yung plano ay walang kabuluhan kung hindi i-implement. Kaya yung implementation team, kayo ang mag-i-implement na ito. Ito ay bubuuin ng initially 3 tao na isang i-emphasize yun. Sila ang magiging instrumento upang ang mga weakest quality, yung pinakamahina sa mga katangian ayon sa ating survey, sila ang magiging instrumento upang ma-implement ito. Ito ay malaking commitment para sa bawat isa sa atin. Malaking commitment ito sapagkat ito ay magdudulot ng napakalaking pagbabago sa ating iglesia. Balikan natin yung 3 kaanib ng implementation team. Ang mga maaari nating isaalang-alang, sa unang pipiliin natin ay mayroon siyang kakayahan na mag-analyze, strategic thinker. Dapat ay mahusay siya sa pagtingin sa mga nangyayari sa ating iglesia. Someone who is good at analyzing. Yun po ang una. Maaaring may naiisip na kayo ngayon kung sino yun. Pangalawa, sa magiging kaanib ng implementation team, mainam kung siya ay mapanalanginin, intercessor. Yung pansarili ay ipagpipray niya, yung NCD. At siya rin ay bubuo ng mga intercessor groups upang may panalangin itong ating ginagawa. Yung pangatlo naman na dapat nating hanapin sa ating team ay mahusay mag-communicate. Communicator. Siya ang aasahan natin na magko-communicate ng plano sa mga individual members, sa mga small groups, sa mga large groups, at maging sa mga report sa ating kongregasyon. So yung 3 na yon. Una ay strategic thinker, pangalawa ay intercessor, pangatlo ay communicator. Ipag-pray po natin ito, yung pagpili ng 3 kaanib na ito. Yung pipiliin natin na bubuo sa implementation team, mas mainam kung sila ay hindi busy. Isasaalang-alang din natin yung kanilang workload dahil mahalaga ito. Kung yung ating mapipili ay maraming pinagkakaabalahan, maaaring hindi maging mabisa ang ating gagawin. Kaya siguraduhin natin na ito ay hindi magiging karagdagang burden sa kanya. Sapagkat ito ay malaking commitment. Kaya ito ay napakahalaga, yung workload. Kung siya ay pipiliin natin pero meron siyang ibang mga ginagawa, kailangan meron siyang willingness na bawasan yung kanyang ibang mga ginagawa para i-prioritize ito. Sa ating pagpili ng implementation team members, ay mayroong position description. Ano-ano ba yung mga katangian? Ano-ano ba yung mga inaasahan? Dito sa page 59 ng ating manual, makikita nyo yon. Page 59, subalit hindi natin tatalakayin yon ngayon. Maaaring basahin nyo po yan. Yung ating isa sa alang-alang na magiging member ng implementation team, bibigyan natin ng kopya ng description na ito upang mapag-aralan niya at upang maging gabay niya ito. Ngayon, yung pipiliin natin na 3 kaanib ng implementation team, kinakailangan next meeting, nandito na sila. Kailangan maisama niyo na sila next meeting. I-encourage niyo po sila. I-inspire natin sila para maka-attend sila. So next meeting, ang inaasahan natin, bukod sa inyo na mga pastor, ay meron pang 3 na kasamang mga members mula sa ating iglesia.